Yang Manila Bay, puno ng basura. Dumating si Duterte, yang Manila Bay, parang sa ibang bansa na beach. Ang daming namamasyal. Ngayon pumalit si Bangag, parang CR na naman ulit. Panahon ni Duterte, ang mga adik nagsitaguan. Ngayon bumalik ang adik na naman na presidente, lahat ng adik bumalik na naman. Nangampanya si Bongbong Marcos, anong sabi niya? Pag ako ang nanalo, 25 lang ang 1 kilong bigas. Naupo ang Bangag, ang bigas ngayon 60, ang Cebu bumaba. Ang pangako niya, bigas ang bababa. Ngayon siya ang naupo, mumahal ang bigas, bumaba ang Cebu. Grabe naman yan. Ngayon, tignan nyo naman, ang mga binoto nating Senado na mga alagad ni Presidente Marcos Bangag Jr. Kung makaimbestiga sila kay Sara Duterte, nung humihingi si Sara Duterte ng pondo, abay si Ira Ontiveros, yung si Risa Ontiveros, kung makaimbestiga, akala mo naman anghel. Eh ikaw ang tanungin namin ni Risa Ontiveros, yung kinurakot mo, yung ninakaw mo, na 90 billion sa PhilHealth, saan mo pinunta? Tapos kung makaimbestiga ka, akala mo malinis ka? Isa kang crocodile na malaki. Tapos yang si Tambaluslos naman, Martin Romualdez na parang elepante. Yang laki ng tiyan mo, bawasan mo bago ka magpresidente. Wala nang uupo sa inyo, kaya lang kayo naupo sa Senado at sa presidente dahil sa kay Sara Duterte. Kung hindi lang kayo dumikit kay Sara Duterte, kahit kagawad hindi nyo makuha. Oo, wala kayong makukuha, wala kayong utang na loob. Yang tatay ni Marcos na si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, namatay ang tatay mo, hindi nila nailibing kasi ayaw ng taong bayan. Dumating si Duterte sa pagkapangulo, ipinalibing ang tatay mong Bangag ka. Ngayon, ikaw ay dumikit kay Sara Duterte, nanalo ka dahil sa kawalang hiyan mo at wala kang utang na loob. Nung naupo ka, tinraidor mo ang pamilya Duterte. Ngayon, lahat ng anti-Duterte, alam nyo na ang meaning yan. Ibig sabihin, adik yan. Yes. Pag ang tao galit sa kay Duterte, adik yan. Pag ang Senado galit kay Duterte, adik yan. Pag ang mga congressman sa representative ng House Committee galit kay Duterte, adik din yan. Kaya lahat ng galit kay Duterte, ayaw kay Duterte, matik na yan, adik yan lahat, pati ang kanilang Pangulo. Diba? Kaya ito ang sigawan namin. Lahat kaming nandirito, galing sa iba't ibang panig sulok ng Pilipinas. Isa lamang ang sigaw namin, Marcos Demonyo, kung mag-resign ka na. Huwag kang magpa-under sa asawa mong parang zombie kung maglakad. Huwag ka rin magpa-handle dyan sa pinsan ng asawa mong parang baboy na si Romualdez. Huwag kang magpa-handle dyan sa asawa mong zombie kung maglakad. Kaya ikaw naman, pag in-interview ka, Bongbong Marcos, yung bunganga mo, ayusin mo. Kasi napaghahalatang kang adik. Kasi pag in-interview ka, ngayon, ipapapatay nyo pa ang aming mahal na Vice Presidente? Nagkakamali kayo dyan. Kahit ialis nyo pa ang mga bodyguard, ang sundalo ng Moro ay handang mag-bodyguard at sumuporta sa kay Duterte at sa anak niya. Kaming mga Muslim, handa kaming magpakamatay para sa pamilya ni Duterte. Dahil dyan, mag-resign na kayong lahat dahil wala kaming mapapala sa inyo. Puro kayo bangag, puro kayo adik, puro kayo bobo. Bobo, malaking bobo, hindi small. Big bobo. Okay. Resign na Marcos. Resign. Bobo, bangag. Iyon ang nagsalita. Concern lang siya sa kanilang. At New York Presbyterian, we've built up our experience over decades with heart surgery procedures that set the standard for other hospitals.
We treat more heart patients than any other hospital. Bigyan ng mabuting kalinga ni Marcos Jr. at wala na pong smuggling at wala na pong hindi na po tayo masyado nag-i-import kasi ibinibigay na lang po ng Marcos Jr. ang lahat ng pondo, lahat ng resources ng bayan para sa ating mga mamamayan. Di ba dapat ganun yung statement niya? Pero eto, pare, Katoliko kardinal na sinasabi niya na ang kasalukuyang panahon ay nakakabahala dahil imbis na ituon ang mga putang ina na mga huwad committee at senador, putang inang Marcos Jr. Sorry mga father, you cannot change me pag galit po ako. But I really appreciate this Cardinal San. Ito mga putang inang ito. Si Lisa Marcos, si Bangag Jr., si Tambaluslos lahat. Ang pera ay pinamimigay ng ganon-ganon na lang sa ayuda dahil gagamitin nila sa eleksyon. Ito po ay hudyat na kayong mga Katoliko, kayong mga Iglesia ni Cristo, kayong mga born-again Christian, kayong INC, Muslim, nandyan sila, ating mga palanggang Muslim, Katoliko, well, iba-iba naman ang pumunta dyan kahapon, ay nagising na at nandiyan sa EDSA. At sana magising kayo dahil ito po ay sinyales na taimtim na nagdasal o humingi ng dasal si Cardinal Advincula na hinihingi niya kay Jesus. Okay? Na linawin o linawan ang kaisipan ng mga putang inang mga politiko na katulad ni si Abante, si Acop, si Hunghang, si lahat sila, Fernandez, si Kimbo, yung mga putang ina nila na yung mga relo nila mamahalin milyon-milyon, ang mga bag nila milyon-milyon, ang kanilang mga bakasyon di ba? Ay, nako. Tingnan mo, magkakasundo na. Ayan. At tingnan mo yung magkakasundo, Magkakaaway na. Sa Mindanao lang, daming ganyan. Ganyan ang politika. Kaya kung kayong magkaibigan ay mag-aaway dahil sa politiko, sayang. Sayang yung pagkakaibigan ninyo. Masakit na sabihin parang walang kwenta yung pag-aaway ninyo. Walang kakwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwenta. Pinag-awayan yung mga taong walang kakwenta. Hindi naman walang kakwenta-kwenta. Walang dahilan. Oo nga. Ay, nako. Pero ganun pa man, bigyan natin ng pag-asa. Nakikitang, sabi nila, pusikit na, ang tawag doon, liwanag. Pusikit. Di ba yung sa dulo ng madilim na may nakikita kang, anong tawag doon? At the end of the tunnel. Ang alam kong pusikit dyan kapag kani. Pusikat. Pusikat. Pusa ata yun. Ang pusikit parang isang maliit hibla. na liwanag eh. Isang hibla ng liwanag yan.